guys. So, I don't know. Today is the D-Day. Ang ating schedule sa embassy ay 9:30 in the morning, 9:30 a.m. Medyo nakabahan ako pero at the same time confident naman ako na hopefully mapasa natin yung interview sa US Embassy. So, ito na yun. This is my get-up. Smart casual lang. Nandito pala ako ngayon sa office since malapit lang naman from here yung US Embassy. So, I have to be at the venue 15 minutes before yung schedule natin, which is 9:30. So, 9:15 dapat nandun na tayo. So, alis na lang ako dito around 9 o'clock since lalakarin ko lang naman, malapit lang naman yung US Embassy dito sa National Museum. So, I am going to leave everything here, including my phone. Bawal kasi ang any electronic devices dun sa loob ng premises ng US Embassy. Even this watch, iiwan ko yan dito. Bale, ang dala ko lang ay ito, syempre, passport ko. I'm also bringing this appointment confirmation. So, nandito yung DS-160 confirmation number and yung confirmation ng payment natin. So, yeah, konti lang naman yung dinala ko. And then, nagdala rin ako ng ilang mga supporting documents para sa aking interview if ever nahanapin. So, mamaya pagkatapos ng interview, babalik tayo dito sa office and I'm gonna update you kung anong naganap. Siguro, bigyan ko kayo ng scenario kung ano yung nangyari sa loob ng embassy. Tapos, balitaan ko na rin ko kayo kung naipasa ko ba or hindi. Wish me luck, wish me the best. Sana mapasa natin yung interview sa US Embassy. 2 hours later. Hey guys, ito I just got back from the embassy and guess what? Approved tayo sa US visa, temporary official business visa for our US trip. Yay! So, mamaya ko lang i-update kasi kailangan ko mag-work. So, maybe after na, pag nakuha na natin yung ating passport, maybe in 1 week or so, ayun, i-update ko kayo kung ano yung experience sa pagpila and dun sa interview sa US Embassy. So, yeah. Approve tayo. Eventually. Hello guys, so ito, papunta tayo ngayon sa Robinsons, Manila. Today is July 17, 6 days after nung interview natin sa US Embassy. And ngayon, actually the other day, naka-receive ako ng message, naka-receive ako ng email from the US Embassy saying na yung passport ko daw ay na-pick up na ng LBC. And then yesterday, nag-text message naman sa akin yung LBC saying na ready for pick up na nga yung aking passport. So ngayon, puntahan natin. Samahan nyo ako, kunin natin yung ating passport na may approved US visa. Actually, may option naman ako na ipa-deliver na lang yung aking passport. Pero, ewan ko, for some reason, mas pinili ko na i-pick up na lang. Di ko sure. I think, mas mura kasi. May option doon kung magkano yung babayadan. Whether kung i-pick up or ipapadeliver. So, mas mahal yung fee kapag ipapadeliver natin siya sa bahay. So, yun. Pinili ko na lang yung pick up. Kaya ngayon, puntahan natin sa Robinsons Place, Manila, sa Ermita. Doon tayo pwede mag-pick up sa LBC branch doon sa Robinson. So, yeah, puntahan natin ngayon. While we are on our way papunta sa Robinson's Place, Manila, siguro kwentuhan ko na rin kayo kung ano yung naging experience ko during the interview day nung pumunta tayo sa US Embassy. Kasi, ewan ko, kakaiba yung experience na yun. It was fun? Fun ba? Anyway, para siyang actually more of, para siyang pumila ako sa NBI, pagkuha ng NBI clearance. Very structured kung saan ka pupunta, saan ka pipila na next. And then, ayun, merong interview nga. So, yeah, it was fun. At the same time, nandun yung kaba, syempre. Dahil first time natin kukuha ng US visa nga. Pero overall, it was a fun experience being inside the US Embassy.
Siguro doon na lang pag nandun na tayo sa hindi masyado maraming tao. Kasi nasya-shy ako. Shy. Nahihiya ako magkwento. Nagsasalita ako mag-isa dito sa vlog. So, yeah. Pag doon na lang, pag wala na masyado maraming tao. So, by the way guys, since ito, di ba nag-work nga ako sa National Museum. Since malapit lang naman, lakarin na lang natin papuntang Robinson's Place. So, it's not much of a hassle para pumunta dun sa pick-up point. So, ano nga bang nangyari noong July 11 sa US Embassy during our interview for the US visa? So, yeah, kwentuhan ko kayo. Balikan lang natin ng konti kasi ayun, di ba nga nag-record tayo ng video no, nung mga ilang oras bago yung pagpunta ko talaga sa US Embassy. So, 9:30 yung appointment natin. And umalis ako sa museum, sa office, around 8:45 siguro yun. 9 o'clock. Nakarating tayo sa gate ng US Embassy. Bale yung pila, kasi di ba medyo malaki yung US Embassy. Yung entrance na may pila, papasok sa loob para dun sa mga merong US visa application. Nandun yung banda sa may Dolomite Beach, yung pinakadulong part, hindi dun sa side malapit sa Museo Pambata. Pagpunta nyo dun, makikita nyo kaagad yung mga pila ng mga tao na merong appointment for that day. Kasi, ayun, take note hindi kayo makakapasok doon na wala kayong confirmed appointment. Kasi, doon pa lang sa pila, meron kayong merong time slot or something. Basta merong gate doon na hindi pa siya yung main gate papasok talaga sa loob ng US Embassy. Basta meron doon parang makeshift gate lang siya. Once confirmed and nandun kayo on the right time, doon yung makikita yung barcode na sticker na ididikit sa likod ng passport nyo. So, ididikit na yun ng officer na nakatoka doon sa gate. So, diretso na kayo, papapasukin kayo sa loob. Tapos, merong security check doon. So, take note di ba bawal magdala ng maraming gamit, tsaka gadgets. So, tandaan nyo na, ang dadali nyo lang talaga is yung mga appointment papers and your passport. And kung meron man kayong supporting document to support your claims para makakuha ng US visa. Yun. Ako, ang dala ko lang nun is yung passport ko, tsaka yung appointment paper, tsaka yung invitation letter nung pupuntahan ko. Kasi, syempre, official business yung purpose ng travel natin for the US visa. So, pag nakalampas na kayo dun sa security check, dire-diretso na kayo. Susundan nyo lang yung mga directionals. Marami namang arrows dun. Pwede rin kayo magtanong, maraming tao dun. So, dire-diretso lang hanggang makapasok kayo sa loob ng US Embassy. Once inside the US Embassy, meron na kayong susundan dun na 3 steps. Una, yung verification. Second is yung fingerprint scanning. And then third is yung pinaka-interview na. So, 3 pila yun. Ibig sabihin 3 beses kayong pipila. Hindi naman masyado maraming tao. I think yung pila tumatagal ng around 10 to 15 minutes or 20 minutes. Basta ganun lang yun, sunod-sunod lang din. Tapos, hindi naman malalayo yung pila. Bale sa step 1, i-verify lang yung passport mo. May mga ilang tanong lang. Pilipino pa yung nagtatanong dito. Pilipino yung staff na nandun sa window. Ang mga tanong lang nun is basic. Kung ikaw ba yung may hawak ng passport, tatanungin ka yung pangalan mo, full name, birthday, name ng parents, mga ganun, mga personal information yung itatanong doon. And then once napasa mo yun, papupuntahin ka naman sa step 2. Sa step 2, very easy lang din kasi fingerprint scanning lang talaga. So uunahin yung 4 fingers, parehong kamay, and then yung thumb. So sa ano lang, mabilis lang din yung process na yun. Wala namang issues. Ang nagpapatagal lang is yung pag hindi na detect yung fingerprint, kaya meron doon parang alcohol. So lalagyan nyo ng alcohol yung kamay, tapos kiskisin nyo hanggang sa ma-detect yung fingerprints nyo. This time, Amerikano na yung tao doon sa window.
nung fingerprint scanning. And then once naipasa nyo na yung fingerprint scanning, pipila na naman kayo, pupunta na kayo sa third step. Itong step 3, ito na yung pinaka-crucial sa lahat kasi dito nyo makikita yung mga nade-deny and pumapasa dun sa US visa interview. By the way, yung mga windows dito as in open lang talaga. Kasi naririnig mo kasi yung mga windows meron silang parang speaker. So pag nagsalita yung consul, yung nag-i-interview, kasi maririnig mo talaga yung mga questions. Tapos maririnig mo rin kung papasa ba or fail yung interview. Minsan makikita mo talaga yung yung disappointment nila sa mukha pag hindi na ipasa yung interview. And syempre, yung mga nakapasa naman nung interview, sobrang saya nila, kitang-kita mo talaga sa mga facial expression nila. So, walang harang or anything, kitang-kita mo lahat yung mga taong nakapila. Doon, I think meron yun 4 windows or 5 windows nga ba? Basta yun, may sunod-sunod, may hilera doon ng mga windows. Tapos, puro Amerikano yung nag-i-interview. Actually, dito sa third step na pila, kami pinaka nagtagal. Kasi, pauupuin muna kayo first for several minutes and then saka kayo patatayuin para pumila dun sa side. And then may mga usher naman na Pilipino, so tuturuan naman nila kayo kung saan kayo pipila and all. So yeah, sunod lang kayo sa gaya ng sabi ko, kung familiar kayo sa pagkuha ng NBI clearance, ganun-ganun lang din yung process. As in, very structured. Pila kayo dito, after that punta kayo sa next step, pila na naman. So ganun. Nasa step 3 na tayo. So, nakaupo na ako dun sa rows ng chair. Nandun ako sa front row. So, dinig na dinig ko talaga lahat ng mga interview questions. Actually, very paano ba? Magaling makipag-communicate yung mga nag-i-interview. Kasi, if nafe-feel nila na hindi magaling mag-English or hindi ganon kasanay magsalita ng English, yung ini-interview nila, kaya nila mag-Tagalog. Tapos yung isa pa nga naririnig ko nag-i-Spanish. So dun sila nagkakaintindihan. So hindi required na nag-i-English ka during the interview kasi kaya makipag-communicate ng mga consul. Tangkita ko, witness ko talaga yung mga reaction ng mga taong pumasa tsaka nag-fail dun sa interview. Kitang-kita mo, may umiiyak pa nga na lola na alala ko. I think tears of joy kasi naipasa niya yung interview niya for the US visa. Tapos, yun naririnig ko rin yung pagsabi ng mga consul na, I'm sorry, I will not give you the US visa this time. Makikita niyo dun sa papel daw kung yung reason kung bakit. So, yun yung mga naririnig ko. So, dahil dun medyo kinabahan ako bigla. Kasi nung steps 1 and 2 wala lang kasi sobrang kalmado lang ako. Pero pagdating dito sa step 3, dun ako nagsimulang medyo kabahan. Tapos meron pa nga dun yung window 3, yung pinakagitna. Sa kanyang speaker yung pinakamalakas, so dinig na dinig mo yung mga tanong niya, yung questions niya dun sa mga ini-interview niya. Sobrang lively pa nga. So, ang mga usual niya tinatanong, hello, saan kayo papunta? Where are you going? Where in the States? Parang ganun. Tapos, how long are you going to stay? Who will finance your travel and all that? So, yun yung mga usual tanong dun sa interview. In a way, parang gusto kong matapat sa kanya kasi feeling ko lahat ng dumadaan sa kanya dun sa window niya pumapasa dun sa interview na bibigyan ng US visa. Kaya nung nakaupo ako, pinagdadasal ko na sana matapat ako sa window niya. And then yun nga, eventually pinapila kami, pinatayo na, tapos dinidistribute kami dun sa mga window. And then luckily natapat ako dun sa window niya, sa window 3. Bali, pangalawa ko nun sa line Meron person in front of me, then ako. Hinintay ko lang, pinapunta yung person in front of me, siya na yung tinatanong. So, yun pa rin yung usual question. Saan siya papunta sa US, gaano katagal, ano yung purpose, sino yung mag-finance ng travel. Pero, this time, lalo akong kinabahan. Alam niyo kung bakit? Kasi itong person sa harap ko, unfortunately, na-deny yung visa application niya. So, ewan ko, bigla akong kinabahan talaga nung narinig ko na, I'm sorry, I will not grant you the visa this time. Tapos may inabot sa kanya na papel na nandun daw yung reason kung ba't siya hindi binigyan ng US visa. So ako na yung susunod nun. Kasi kita ko talaga yung facial expression ni Kuya na sobrang disappointed. Ewan ko kung umiyak pa or something. Basta yun, sobrang disappointed siya na hindi niya nakuha yung US visa. Pero
Umalis lang siya gracefully, then ako na kagad yung tinawag dun sa, dahil ako nga yung next in line. So, ayun, nung ako na, syempre ginirit ko, good morning, this is my passport, inabot ko. And then, ang unang question sa akin kung saan daw ako pupunta sa US. And then, so sinabi ko, papunta ako sa Chicago, sa state of Illinois. And then, ano daw yung purpose ko. So, ang purpose nitong travel natin for our US trip is official business. So, yun, kinuwentuhan ko lang kung ano yung purpose ko, na magpe-present ako for this research paper. Tapos, may plano rin akong bisitahin yung collection, museum collection sa ganitong institution. So, yun, nagkukwento lang ako kung ano yung purpose ko talaga. And very honest naman ako kung ano lang talaga yung purpose ko. Yun lang din yung sinasabi ko. With full confidence yun, ha. Kahit kinakabahan ako, talagang hindi ako nag-show ng signs na kinakabahan ako. Kasi sanay yung mga consul na ganun eh. Sanay sila kung napapansin nila na para may tinatagong secret or nagsisinungaling yung ini-interview nila, makukuha kagad nila yun. Yun na, ang number one tip, wag kayo magsisinungaling during your interview kasi sanay yung mga consul sa mga ganong galawan. Madali nilang nahuhuli yung mga nagsisinungaling. So, ayun, kinuwento ko na lang, bla bla bla. Hanggang hinanap na lang yung letter of invitation ko, so inabot ko. So, pinakita ko lang kasi tinanong kung sino yung mag-finance ng travel ko. Yung travel ko ay sponsored nung institution na mag-grant sa akin nung visit sa isang university sa Chicago. So, yeah, inabot ko lang yung invitation and then, yeah, sinabi niya na, so, I'm giving you the temporary visa, something. You can expect this in 1 week or so. And then, yeah, yun na yun. Naipasa ko na yung US visa application. And masaya ako, pero hindi ko naman masyadong pinakita. Siyempre, ano lang tayo, composed pa rin. So, yeah, lumabas ako gracefully. Dire-diretso na ako, balik na ako sa office. And then, yeah. So, that was July 11. And ngayon, is July 17, 6 days after mag-grant yung US visa natin, after yung interview sa US Embassy. Pipick upin na natin ngayon sa LBC dito sa Robinson's Place, Manila. So tara na, puntahan na natin ang LBC. So saan ba ang LBC dito? Hindi ko rin alam. Tanong na lang natin sa guards. Let's go. So guys, we are now inside Robinson's Place, Manila. Sabi ng guard sa entrance, nasa 4th floor daw yung LBC. So tara, puntahan natin. Hindi ko masyadong kabisado tong Robinson's Place, Manila. Kasi bihira na kasi ako pumunta dito. Pero check natin. Let's go. There you are. So this is the LBC. Dito yan sa 4th level na itong Robinson's Place, Manila. Ito guys, nandito na ako ngayon sa LBC. And we will now pick up our passport na meron ng tatak ng US visa natin. So tara, let's go inside. So guys, dito sa LBC, meron queuing system sila dito. So pinindot ko lang yung purpose ko, which is i-claim natin yung US visa natin. I mean yung passport ko with the US visa. And yeah, hintayin lang natin matawag tayo. So guys, cash payment by the way. Tandaan nyo ha, cash payment lang sila dito sa LBC, dito sa Robinson's Place. So, wala akong dalang cash, kaya hanap muna tayo ng ATM. Magwi-withdraw muna ako. Kala ko pwede yung GCash transfer or any form of electronic transfer. Cash payment lang daw. So, tara. By the way, 440 pesos yung babayarang fee para i-pick up dito sa LBC yung ating passport. So guys, I now have passport visa, US visa. So, meron tayong unboxing dito na gagawin. Kasi, syempre hindi natin i-check kung tama ba yung binigay sa atin na passport. So, check natin. So, ito siya. Ayun. So, kaya nga nasabi ko, it's just the passport. So
Silipin lang natin kung tamang passport ba at naitatak ba ng tama ang ating US visa. Yep, sa akin na passport ito. So, hanapin natin kung sa... Ayun! Ayun guys, nandito ng aking US visa. Yan o. Meron na tayong visa. So, we now have our passport. So, tara, let's uwi na tayo. Hey guys, kung nakalimutan ko pa nang banggitin kanina, yung na-approve sa akin na visa ay single entry valid for 1 year. That is it guys. Don't forget to please like, subscribe, and share this video para dun sa mga may need ng guidance sa pagkuha ng US visa. So, that is it. Thank you guys for watching.